Magdamaga na ang bentahan ng mga paputok at pailaw sa Bocaue, Bulacan. Agahan na raw dapat ang paimili bago magkaubusan ng supply at tumaas ang presyo. At live mula sa Bocaue, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, marami pa bang namimili ng paputok dyan sa mga oras na to? Mayan, oras na ng gabi pero marami pa rin ang dumarayo rito sa fireworks capital ng bansa. Sinuong nila ang matinding traffic, makabili lang ng mga paputok at pailaw para sa pagsalubong sa 2024. Wala sa bokabularyo ni Harvey ang pagtitipid ngayong Magno-New Year. Gumastos siya ng 15,000 pesos para lang sa paputok at pailaw. Taon-taon dumarayo sila dito sa Bocaue para mas maraming mabiling paputok. Kahit sobrang traffic, okay lang sa kanila. Tested na namin mas mura dito sa Bocaue. Siyempre dun sa Pampanga, bumibili din sila dito. So, nakakasave din kami kahit papaano, kahit nag-gas ka, kuha mo pa rin, makakamura ka dito sa Bocaue talaga. Dumayo rin mula Quezon City si Dick na gumastos naman ng halos 30,000 pesos para sa bulto ng mga pailaw. Yearly naman kasi siya, hindi naman siya araw-araw so kaya okay lang maggumastos ng ganong kalaki. Sa dami ng bentang produkto sa fireworks capital of the Philippines, ano nga ba ang pinakapatok? Pinakamabenta ang luces na naglalaro sa 90 hanggang 100 pesos ang bundle. Mabibili rin ang fountain na 30 seconds ang tagal ng pailaw na nagkakahalaga ng 250 hanggang 300 pesos kada piraso. 800 pesos naman kung yung pang isang minuto ang tagal. May iba't ibang aerial fireworks din. 1,300 pesos ang 16 shots. Pero kung mas may budget, merong 36 shots na 4,500 pesos. Makakabili rin ng quitties sa halagang 800 pesos per bundle, habang ang sawa naglalaro sa 450 hanggang 9,000 pesos depende sa haba. Ayon sa mga vendor, mura pa ang presyohan ngayon. Tiyak daw na magmamahal na ang mga paputok pagsapit ng bisperas kung kailan ubusan na ng supply. Inaasahan po namin na hanggang 31, hindi na po mapapatira ng tao. Talagang dagsa na po talaga. Conforme ma'am sa items na yung mga paubos na lalong mas mamamahal pa po siya ngayon. Hanggang 31 po ma'am. Kasi yung iba meron kaming items na kukunti na lang. Ininspeksyon kanina ng Bulacan Provincial Police ang mga tindahan ng paputok dito sa Bocaue. Sinilip nila kung sumusunod ba sila sa safety requirements. Kabilang na dyan ang dapat may drum ng tubig sa tapat ng tindahan. Paalala naman sa mga mamimili. Ingatan lang yung pagtransport na hindi mahulog or nasa labas, mainitan or mabasa. Lalo na yung mga maulanan, yun ang mga nagpo-cause ng spark pag natuyo, kusang puputok mga yan. Sa gitna nito, naghigpit naman ang ilang lungsod kabilang na ang Maynila sa paggamit ng paputok. Sa inilabas sa ordinansa ng Manila LGU, dapat munang kumuha ng permit ang komunidad bago makapagtalaga ng common firecracker area. Bawal din ang magsari-sariling fireworks display sa mga bahay. 18 klase lang din ng pailaw at paputok ang pwedeng gamitin sa mga designated areas. Kabilang dyan ang bawang, maliit na triangulo, sinturon ni Judas at quitties. Pwede rin ang lucis, fountain, Roman candle at yung whistle device. Ang mga lalabag dyan pagmumultahin ng 20,000 hanggang 30,000 pesos. Pwede ring makulong ng di mabababa sa 6 na buwan pero di lalagpas sa 1 taon. Muli namang nagpaalala si DILG Secretary Benjamin Abalos sa mga LGU na maghigpit sa kanilang mga nasasakupan hinggil sa paggamit ng paputok. Dapat daw tiyaking maipatutupad ang mga ordinansa. Bago yan, nauna nang nanawagan ng kalihim ng total firecracker ban pero di raw ito posible ayon sa Department of Trade and Industry. Mayan, magdamag-dangang bukas yung mga tindahan ng paputok at pailaw dito sa Bocaue ilang araw bago magbisperas ng bagong taon. Nakaantabay naman yung ilang miyembro ng Bureau of Fire Protection malapit dito sa mga tindahan ng paputok sakaling kailanganin yung kanilang serbisyo. Balik sa iyo, Mayan. Alright, maraming salamat sa iyo, Camille Samonte. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.